At anumang iyong gawin at gagawin ng iyong mga kapatid, sa pilak at ginto gawin ninyo ayon sa kalooban ng iyong alahaya. At ang mga banal na sisidlan ng alahaya na ibinigay sa iyo para sa paggamit ng templo ng iyong alahaya na nasa Jerusalem ay iyong ilalagay sa harap ng iyong alahaya. Awa sa Jerusalem, at anumang iba pang bagay na iyong maaalaala para sa paggamit ng templo ng iyong alahaya, iyong kukunin iyon mula sa ingatang yaman ng hari. At ako, si Haring Artajerjes, ay nag-utos din sa mga tagapangasiwa ng mga kayamanan sa Syria at Phoenicia, na anuman ang ipadala ni Esdras na kahan at tagabasa ng batas ng katas-tasang iaawawa alahaya ay kanilang ibigay sa kanya ng mabilis, hanggang sa halagang 100 talentong pilak, gayon din ng trigo hanggang sa 100 kor, at 100 taparyag ng kanangat, at iba pang mga bagay ng sagana. Gawin ng masikap ang lahat ng bagay ayon sa batas ng ihahawa para sa kataas-taasang alahaya, upang ang galit ay huwag sumapit sa kaharian ng hari at ng kanyang mga anak. Ipinag-utos ko rin sa inyo na huwag kayong maningil ng buwis o anumang iba pang pataw sa alinman sa mga kahan o mga Levita o mga banal na mang-aawit o mga tagapagbantay
magkagayoy, sinabi ni Esdras na kalihim, purihin ng nag-iisang alahaya. Yaawa ang aking mga magulang na siyang naglagay ng mga bagay na ito sa puso ng hari, upang luwalhatiin ang kanyang bahay na nasa Jerusalem, at nagbigay puri sa akin sa kalihim ng hari at ng kanyang mga tagapayo at ng lahat ng kanyang mga kaibigan at mga maharlika. kaya't ako'y napalakas ng loob sa pamamagitan ng tulong ng Yahwa kong alaya, at tinipon ng mga lalaki ng Israel upang umakyat na kasama ko.